konti lang naman ang mga sugat na nadagdag. Buti na lang hindi ko nabalian ng buto. Oo nga, Mikan. At saka hindi din nasira yung camera. Buti na lang pala, may dala ka malaking plastic bag. May nagagamit kang pantapis. Oo nga eh. Di ko ina-expect na magagamit ko pala yung plastic bag na pinadala sa akin ni Mama. Para sa ikabubuti mo, sinasabi ko sa'yo, magdala ka na ng plastic bag para magamit mo kung uulan. Pwede mo ipang sukob. Hindi lang to pwedeng ipangsukop. Pwede rin pala itong gawing pangtapis. Buti na lang pala. Achoo! Nilalamig ka na ba? Gusto mo bang dagdagan pa natin yung panggatong natin? Hindi na. I'm okay. Excuse, may dala ba kayong extra underwear? Papalitan ko na lang pag uwi natin. Kailangan ko lang talaga eh. Wala kaming dalang underwear dito. Nasa cabin yung mga gamit natin Ay, kung bumalik na lang kaya tayo doon. Ha? Sayang naman to. Ano, hindi na natin kailangan pang bumalik. Ganito na lang. Matutuyo din to kaagad. Sigurado ko? Sige ha, pero wag mo masyadong ididikit. Baka magtutong. Oo nga pala. Kukuha lang muna ako ng tubig. Sandali lang Okay, ha. sasama ako sa'yo. Sasama din ako. Tara na. Wait lang. Ayoko maiwan dito. Wait lang. Ay. Mika, lumapit ka na doon. Sumama ka na sa picture. Kasi... Mika, naligo na. Huwag ka na mahiya. Hindi naman nakikita sa picture na wala kang suot na panty eh. Oo nga naman. Ano kaya ang hapunan natin? Sana masarap. I'm hungry na eh. Hindi ka kasi gano'n nakakain ng barbecue dahil naiilang ka, wala kang panty. Wow! Yaki! Ang sarap! May beef pa! O ano, masarap ba ang hapunan, Mika? Alam niyo na siguro kung paano iluto yan, no? Puro mga babae naman kayo eh. Opo, kaya na po namin to. O sige, kayo nang bahala dyan ha. Basta huwag kayo mahihiya. Kumain lang kayo. Opo! Ayos! Magluto na tayo pakibukas yung stove. Okay. Paano ba ito sisimulan? Mikan, ito ba dapat ang una ilalagay? Oo, yan nga! Oh. Teka, Mikan, tingnan mo. Nag-grill muna sila ng beef, oh. Oh, Yun ba dapat ang unang gagawin pag nagluluto ng sukiyaki? mukhang ganun na nga. Excuse me. Ganyan ba talaga yan? Bakit kayo nag-grill ng beef? Barbecue na ba kakainin natin? Huh? Ha? Mikan, bakit? Hindi ba kayo nag-grill muna ng beef? Hindi eh. Di ba itong gagamitin? Oo, pero bago gamitin yan, kailangan i-grill muna ng konti yung karne. Magiging malambot yung beef ko. Iluluto nyo muna. Ganun ba yun? Hindi ba mag-golden barbecue lang ang ginigrill? Siyempre, grilled yun, pero kadalasan ginigrill ang beef ng sukiyaki. Paano na to ngayon? Wala na tayong magagawa. Nandiyan na yan eh. Ilagay na lang natin lahat. Oh, okay lang ba yan? Oo, don't worry. Makakain pa rin natin yan. Pareho lang naman yung ingredients eh. Teka, tingnan mo to. Alam mo ba kung ano to? Butter yan. Dapat tunawin mo na yan sa pan bago mag-grill ng karne. Naku, lagot na, Mikan. Mukhang mali na lahat ng ginawa natin sa simula pa lang. Ilagay na rin natin yan sa pan. Sigurado ka? Ngayon ko palang nilagay yung butter. May silbi pa rin ba yun? Basta, ganyan na lang. Huwag na tayo mag-isip pa para hindi na tayo mahirapan. Ay, maabot na yung pasta! Ano na gagawin natin ngayon? Kailangan natin ang mauna. Gumagamit na sa sukiyaki. Ito na lang. Kumain na tayo! Wow, mukhang masarap! Pakilagyan naman to! Okay. Sukiyaki din to pero ang layo ng itsura kumpara sa kanila. Buti pa kumain na rin tayo. Hungry na ako kanina pa eh. Oo nga. Ay, sarap! Oo nga, ang lambot ng beef. Grabe, hindi ko kalaing masarap pala to. Oo nga, kahit matigas yung karne, masarap pa rin. Mukha lang nakakatakot kainin. Oo nga pala, may tinapay ba dyan? Huh? Masarap din kasi kung lalagyan ng tinapay. Seryoso ka ba? Bakit naman tinapay? Di ba dapat noodles? Naku, kami lang sa bahay ang gumagawa nun. Ang alam ko, sa onion soup pwedeng maglagay ng tinapay, pero bagay din ba yung sa sukiyaki? Kadalasan, noodles ang nilalagay dito. Ganun ba? Naisip ko lang kasi na baka
nag-isip pa ako ng palusot. Hindi ka ba makatulog? Huwag mong dibdibin yon. Kahit na doon pa ang sabihin ng iba, masarap pa rin ang sukiyaki natin. Magiging masayang alaala din yon pag alis natin dito. Tingnan niyo po, nagdevelop na yung pictures namin, Mama. Patingin nga. Aba, mukhang maganda ang cabin na nakuha niyo, ah. Maganda po sa place na yon. Ano ba yan? Tignan mo naman, lagi ka talagang nanadapa. Nakita niyo na, okay lang po yan eh. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Kaya puro band-aid kapag uwi mo. Siguro puro basa ka din sa katawan, ano? Hay nako, ikaw talagang bata ka. Alam mo, sa totoo lang, hindi ka bagay para sa outdoor school activities. Hindi naman yan, Ma. Tingnan niyo po to, oh. Sukiyaki ang punan namin. Ang sosyal, no? Sukiyaki? Akala ko kaning baboy. Kahit siguro gutom ako, hindi ko kakainin yan. Alam ko pong hindi yan presentable, pero masarap naman. Yun naman po ang importante. Ano ka ba naman? Naturingan ka pa man din babae. Dapat marunong ka magluto nito. Wait, Mami, naalala ko. Nalaman ko po na hindi pala nilalagyan ng tinapay ang sukiyaki. Well, of course, alam ko yun. Nagkataon lang na naglagay tayo ng tinapay dati. Nagkataon lang ang tawag doon. Lagi po natin ginagawa yun eh. Ano naman? Specialty natin yun. Huh? Nag-barbecue pala kayo? Oo, ang saya, hindi ba? Mas sumasarap ang barbecue pag sa campsite kinain eh. Bakit ganyan ang itsura mo dito? Parang nahihiya ka sa litrato. Pulang-pula ang mukha mo, oh. Marami na po ako iniisip nun. Saka ang init po kasi dyan, kaya ako namula. Hindi. Napansin niyo na wala akong suot na panty. Ito, tignan niyo. Teka, ano ba to? Ba't po kayo sumigaw? Dahil doon. Meron pala dyan isang oso. Hindi nyo napansin yan? Hindi po eh. Ay, paano kung sinugad kayo? Siguradong mapapahama kayo at hindi lang sugat ang aabutin nyo. Tingin nakauwi kayo ng ligtas. Buti na lang. Walang nangyari. Ay sus, Teddy Bear Experiment Organization niya kaya may uso. Atashinchi! 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 May mga exciting pang mangyayari. Panoorin nyo. Tara! Makapaglaro tayo kay Mama! Kaya nyo ba talaga ito? Kung ganun, simulan na natin. Hulaan nyo kung nasaan ang pulang bola. O ayan, nilagay ko yung bola sa basong nasa gitna. Ngayon, matapos kong ilipat-lipat ang mga baso, nasa na yung pulang bola? Hello! Nasa gitna pa rin. Kung ganito naman ang gawin ko. Haya! Asa na? O ayan, nasa na kaya? Tan-ta-ta-dan! Kung matalas talaga ang mga mata nyo, hindi kayo mahihirapang alamin na nasa pangatlong baso na ang pulang bola. Nasundan nyo ba yun? Ito ang huling mensahe ko sa inyo. Kung gusto nyo luminaw ang mata nyo, kumain kayo ng squash! May problema ba? Wala naman. Ang boring lang kasi ng summer. Huh? Ang boring ng summer! Hay, okay lang kaya siya? Kumusta na kaya siya ngayon? Ang init. Baka nagpapahinga lang, baka siya naman eh. Kasi naman, 2 linggo ko na siyang hindi nakikita mula nung magsimula ang summer vacation. Ay, sobrang namimiss ko na nga siya ngayon. Kaya eto, nalulungkot ako. Kung patuloy ko siyang hindi makikita, tuluyan na rin kayang magtatapos ang pag-ibig ko para lang sa kanya. Paano matatapos ang pag-ibig mo? Di pa naman nagsisimula. Oo nga, no? Magandang araw, si Kawashima to. Ha? Hindi ba tayong sushi restaurant? Sorry, hindi po. Wrong number. Naku, sorry. Pasensya na.
Wrong number ba yun? Oo, wrong number nga yun. Anong iniisip mo? Kasi may naisip akong magandang ideya dahil dun sa tawag na yun. Huh? Naisip ko ding tumawag sa kanya. Tatawagan ko din si Yuzu. Ha? Anong sasabihin mo sa kanya? Magkukunwari ako. Kunwari nagkamali ako ng tawag. Nagkamali ka ng tawag? Oo. Hello, good morning. Hello, Tachibana Residence. Ay, sorry, wrong number pala. Pasensya na, ha? Ire-record ko yung boses niya tapos papakinggan ko. Makakatulong yan para malampasan ko kalungkutan kong ito. Hello, Tachibana Residence. Good morning, Yuzu. Hello, Tachibana Residence. Hello, Yuzu. Kain na tayo. Hello, Tachibana Residence. Good night na sa'yo, Yuzu. Ang saya nun kung lagi ko siyang maririnig. Alam mo, sa totoo lang, kabaliwan ang tawag dyan eh. Ready ka na? Idadial ko na. Bakit naman? Pasensya na, may nakalimutan kasi ako isang napaka-importanteng bagay. Kano ba kalaki ang posibilidad na si Yuzo makasagot ng phone? Teko. Andun yung mama niya, tapos papa niya, at saka ate niya. 4 silang lahat, kaya 4:1 na lang. Kung sa bagay, tama ka. Pero sa mga oras na to, baka nasa trabaho ang papa niya, kaya 3:1 na lang. 3:1, mas okay na yun. Sige, ikaw nang bahala. Okay, idadial ko na. 3:1, 3:1, 3:1. Sandali lang! Ano na naman ba yun? Ano kasi? Pwede ko ba isulat mo na yung sasabihin ko? Isusulat mo pa? Ano ba naman yan? Ano po yun? May tumatawag. Mula pa kanina to, pero pagkatapos ng isang ring, napuputol agad. This is the second time. Baka pa binababa pagkatapos na ng isang ring. Pero bakit naman? Well, gusto lang siguro nung tumawag na iparing yung phone, kaya binababa na kaagad. Kung magre-return call naman po kayo para alamin kung sino yun, lalaki yung phone bill natin, kaya hayaan nyo na lang. Aba, hindi ako papayag ng ganun. Pag tumawag ulit yun, pagsasabihan ko siya. Hindi nyo na po siya kailangan pagsabihan. Hindi na po pinapansin ng mga ganyang tawag eh. Ayoko, hindi yun pwede dahil hindi makatarungan kung ganun. Hello po! Magtatanong lang po ako at yun lang dahilan ng pagtawag ko. Ito ba yung laundry and dry cleaning services? Ano, okay ba yung ganon? Hindi mo na kailangan sabihin sa kausap mo na yun ang dahilan ng pagtawag mo. Ganun ba? Di pa polite naman kung ganon. Dahil pinalalabas mong wrong number lang ang tawag, huwag mong ipahalata na nagkamali ka lang. Kung sasabihin mong, magtatanong lang po ako at yun lang ang dahilan ng pagtawag ko, parang obvious eh. Oo nga, no? Mama, baka naman hindi na siya tatawag ulit. Sige, hahayaan ko na lang. Hello, sino ka ba? Oh? Kainis, binaba na naman. Pigo na talaga ako. Nako, tinaba mo pa rin yung phone. Sayang naman yung mga linyang pinaghirapan mo pang isulat. Kasi pag magsasalita na ako, bigla na lang ako kinakabahan. Ang gulo mo naman talaga. Sorry naman, Yamashita. Gusto mo pa rin ba talagang i-record ang boses ni Yuzu? Oo. Sige, ako na lang ang tatawag para sa'yo. Hindi ko naman kailangan magsalita, di ba? Basta ang importante lang naman ma-record natin yung boses ni Yuzu. Okay lang ba sa'yo? Oo naman. Hindi nila malalaman na number mo to. Sige, okay yan. Ready ka na? Ako na magdadial ng number niya, ha? Kung alam ko lang yung number niya, edi sana denial ko na. Okay, kung ready ka na, tatawag na tayo ngayon. 184. Hello, saan ba na resident? Sino ba kasing hinahanap mo? Kasi po... Sino ka ba? Kung nanuloko ka lang, hindi ko palalampasin yan. Ay, sorry po, wrong number pala. Parang nagalit siya. Anong gagawin natin? Galit na galit siya. Pero bakit siya nagalit? Baka dahil ilang beses lang napuputol yung tawag pagkatapos ng isang ring binababaan mo kasi eh. Paano na yan? Mukhang galit na sa akin ang mama niya. Naku, okay lang yun. Huwag ka nang mag-alala. Hindi naman yung phone number mo kaya hindi niya malalaman na ikaw yung tumawag. Teka, ni-record mo pa rin ba yung boses niya? Ni-record ko nga. Hello, Tachibana Residence? Sino ba kasing hinahanap mo, ha? Sino ka ba? Kung
malulungkot ka lang, hindi ko malalambatin yan. Gusto mo pa rin mapaulit-ulit na pakinggan yan? Hindi ko naman alam na ganun pala kasungit yung mama ni Yuzo eh. Nakakatakot. Kung pakikinggan mo nga kung paano siya magsalita, parang ang layo ng ugali niya kay Yuzo. Hindi na niya ako maluloko this time. Dapat matuto na siya. I think so. Buti naman kung ganon. Kay kaganda ng mga pulang rosas. Napakaganda. Tama na yan, wag mo nang isipin yung nangyari. Hindi naman matatrack yung phone number mo eh, kaya walang makakaalam na ikaw yung tumawag. Kasi ang inaalala ko lang, baka hindi ko na ulit matawagan si Yuzo kahit kailan. Maliit na bagay lang yun, no? Pinagkaitan ako ng pagkakataon. Matatapos na lang ng gano'n ang summer ko. Pwede namang tumawag ka na lang sa ibang araw para marinig mo ang boses niya, di ba? Huh? Kaya lang. Pwede din naman ngayon kung gusto mo kasi sa mga oras na gaya nito, namimili sa palengking mama niya. Ayun, tignan mo, may public phone doon. Magawa ko kaya yun? Ah, oo nga. Naihanda ko na pala yung script ko. O sige, tawag na lang tayo ulit sa kanila. Sige na, tawag ka na. Paano kung Okay lang mama yun, niya no? na naman Huwag ka ang nang makasagot sa kabahan. telepono? Dali na kasi, dali na. Kinakabahan nga ako eh. Tumawag ka na, dalian mo. Sige na. Hoy. Ano ba yung hintay mo? Tawagan mo na siya, dali. Ata Shinchi! Ata Shinchi! Ata Shinchi! Ata Shinchi! Ata Shinchi! Okay na. Aha. Ang vacation goal ni Mikan! Ito ang nangyari nung kailan lang. Anong sabi mo, vacation goal? Oo. Ano ba ang plano mong gawin sa darating na bakasyon? May naisip ka na ba? Anong plan ko? First, tatapusin ko muna yung mga assignment ko. Magbabasa ng comic books at manonood ng movies. Yun lang ba? Alam ko na kung ano. Ano? Bumili ng limited honeydew flavored ice cream ngayong summer. Yek! Pwede mo namang gawin lahat yun kahit hindi summer eh. Hmm? Alam mo, dapat lubusin mo na ang pagkakataong ito dahil isang beses lang sa isang taon ang summer vacation. Mahigit sa isang buwan din yun, kaya madami kang oras para magsaya. Kaya naman ng mga anong bagay. Halimbawa na lang, tapusin pag-aralan ng buong foreign studies o kaya libutin ang lahat ng museum sa Tokyo kasama din yun sa pag-aaral. What? Lahat yun? Pagkatapos ng bakasyon, gusto mo bang maging isang magaling at may pagmamalaking klase ng tao? Ano? Serious ba yan? Gamitin mo ang mga oras mo ngayong bakasyon para lumawak ang karunungan mo. Ganun ba? Parang lumawak ang karunungan ko? Kapag lumalawak at dumadami ang karunungan mo, madadagdagan din ang kahalagahan mo sa buhay. Here's your ashtray. Ang kahalagahan ng buhay? Ayan, sa wakas, natapos ko na din yung plan ko. Tapusin ang Japanese Foreign Studies, 20 libro. Tapusin ang American Foreign Studies, 10 libro. Panoorin ang 20 videos. Magpapayat ng 5 kilogram, tapos mag-aral ng 10 song. May naisip ako. Ika-calculate ko na rin yung average ng matatapos ko. Kung i-divide ko yung 20 libro sa 3 araw, ang average per day ay 0.6 para sa Japanese Foreign Studies, 0.3 para sa American Foreign Studies, at 0.6 naman para sa classical movies. Tapos 0.1 kilo sa weight loss at 0.3 sa mga kanta. Lahat ng ito ay may decimal point. Konti na lang pala eh. Ganun nakakontent tatapusin ko sa bawat araw. Kaya ko to. I can do this. Magiging malawak ang karunungan ko ngayong summer. Village Tree Book 1 and 2. Sige, itong sisimulan ko. Hindi pwede to. Hindi pwede ako makatulog. Dapat mag-concentrate ako. Uminom ng coffee para magising tapos magbasa ulit. Mama, may coffee po ba tayo? Ang sarap ng tulog nila. Buti po sila. Anong oras na? Oh my God! Napahaba yung tulog ko! Kailangan ko mag-focus sa vacation goal ko! 2 pages pa lang ang nababasa ko. Kailangan ko makabawi bago magkape. Mikan, halika dito saglit. Bilisan mo, dali! Naman, busy ako. Ang dami kong gagawin.
gagawin? Ito, may ice cream. Kumain ka bago matunaw. Bumili kayo ng ice cream? Para sa'yo. Kung tititigan mo lang yan, matutunaw yan. Grabe, ang boring naman ito. Pagkatapos ng isang linggo, tumaga ako ng 1 kilo. Dapat 0.1 ang kilo na mababawas sa bawat araw, pero nadagdagan pa ako ng 1 kilo. Ay, stupid ko kasi eh. Tapos ito, 3 pages pa lang ang nababasa ko sa Village Tree Book. Kailangan ko idagdag dito yung para bukas. Japanese Foreign Studies, 0.8. American Origin Studies, 0.4. Videos, 0.8. Weight loss, 0.3. Songs, 0.4. Ganito na lang munang gagawin ko sa ngayon. Magsisimula na ako sa pagdadiet. Kailangan mabawasan ako ng 0.3 kilo ngayong araw. Okay, magja-jogging na lang ako. Mama, magja-jogging lang po muna ako, ha? Mikan, tamang-tama at nandito ka. Gumagawa kasi ako ng gulaman. Tumulong ka muna dito. Hindi pwede kasi paalis na po ako. Magja-jogging po ako ngayon eh. Jogging? Pwede mo naman gawin yan mamaya eh. Pero ang gulaman, pag hindi nilagyan ng asukal ngayon, papangit na ang lasa. Sangre, kailangan may gustong magluto niyan, no? Huwag ka nang matigas ang ulo dyan. Kunin mo na yung asukal doon sa cabinet. Dali na. Eto na po. Nga pala, pagkatapos maluto itong gulaman, tawagin mo si Yuso at linisin niyo yung veranda. Ay! Ma, hindi naman pwede. Madami pa akong gagawin, no? Vacation goal ni Mama? Gumawa ng gulaman, linisin ang veranda, linisin ang CR, ayusin ang cabinet. Ma, what's this? Yan ang vacation goal ko. Habang nasa bahay lang kayo ngayong bakasyon, dapat matapos kong lahat ng nakasulat dyan. Habang nasa bahay po kami? Ibig sabihin, kailangan po namin tumulong sa mga gawain niyo? Yes! Serious po ba kayo, Mama? Bakit naman kayo nagdesisyon na hindi mo na kami tinatanong? Ay, napilitan pa akong tumulong ngayon. Ang dami ko pang gagawin. Japanese Foreign Studies, 1. American Foreign Studies, 0.5. Videos, 1. Weight loss, 0.4. Songs, 0.5. Ano ba to? Nadagdagan na naman ang mga gagawin ko bawat araw. Pagkalipas ng isa pang linggo, ay, walang nangyari. Nasira na yung mga plano ko para sa vacation goal. Mikan! Tara! Ito snowball. Nilagay ko pa sa ibabaw yung gulaman na ginawa ko. Gusto mo? Lagi po kayong bad time. Kung kailan may ginagawa ko, dun kayo sumusulpot o tinatawag ako. Hindi ko na tuloy nagawa yung vacation goal ko dahil lagi nyo ako iniistorbo. Vacation goal ba ka mo? Ano ba itong 1 book, 2 books at 0.6 song? Para saan ba ito? Dahil po sa inyo, Mama, hindi ko na magawa yung average na kailangan kong tapusin sa bawat araw. Bakit naman akong sinisisi mo? Wala ka sigurong disiplina kaya hindi mo nagagawa yan. Ay naku, mahina ka talaga. Tignan mo ko, nagagawa ko yung vacation goal ko. Wala ngang nasira sa mga plano ko eh. Siyempre naman, no, nagawa niyo po lahat yun dahil po sa tulong ko. Ang lamig diretso sa ulo. Ano namang mangyayari kung magagawa mong goal na yan? Importante pong magawa ko ang lahat ng yan para lumawak ang karunungan ko. Ha? Gagawin mo yan para lumawak ang karunungan mo? Correct. Pag lumawak ang karunungan ko, madadagdagan din po ang kahalagahan ko sa buhay. Oo nga naman. Sige kung ganun, gagawa ako ng ibang goal para sa'yo. Ito na ang panibagong vacation goal ni Mekan. Maglinis ng bathtub, maglinis ng toilet, punasan ng mga bintana. Paano po naging goal yan? Ang layunin kasi nito ay kung tutulong ka sa mga gawaing bahay, magiging maayos din ang isipan mo. Tapos makakatulong ka pa sa iba. Wait lang. Bakit parang sariling goal nyo yan? Nga pala, huwag mong kalilimutan kuskusin yung banda dun, ha? 1, 2, 1, 2. Ang dali lang, hindi ba? Pagkatapos mo sa bathtub, yung toilet naman ang linisin mo. Tapos punasan mo yung mga bintana, ha? Gosh, ganun kadami? Kulang pa nga yun eh. Ito, Ayusin ang shoe cabinet, tumulong sa pamimili ng mga gamit. Masayin si Mama ng 20 beses. Huwag kang titigil para matapos mo yan. Ma, feeling ko. Gusto nilang mag-sitting pretty kaya niyo pinapagawa to. Loiro. Lolololo. Sige na, hindi na kita iistorbohin. Mukhang tama ang hinala ako. Ata Shinchi! Ate Shinchi! Ate Shinchi! Ate Shinchi! Ate Shinchi! Mag-drawing tayo at kumanta maya-maya. Kaya ihanda nyo na ang mga lapis nyo at papel. Simulan na natin ang pag-drawing at pagkanta. Pyang, pyang. Pyang, pyang. Pyang, pyang.
Piyang, piyang. Ate! Anong nga yun? Kakaiba yan. Ang tawag dyan ay Item X. Hulihin siya! Meron pang 2 chopsticks. Alien! Piyang, piyang, piyang. Baliktarin para makita. Piyang, piyang, piyang. Si Yuzuhiko pala. Isa pa. Kanta pa ulit. Wag na, tama na. Ayon sa natanggap kong balita kanina lang, ang susunod na episode ay para sa mga nagdadalaga, ang Ideal Boyfriend. Yung isang kwento naman ay Underwear ni Yuzu. Abangan niyo yan tungkol sa buhay teenager ang mga kwento natin sa susunod.